At mas inuna mo pa talaga yung teacher mo na yan, ha? Ako rin naman na, birthday ko ngayon, di ba? Ano, malamang nakiambag ka dyan sa cake, ano? Nagregalo ka. Ginamit mo yung hiningi mo sa papa mo. Ayos talaga yung ginagawa mong ganyan. Mabuti pa ang teacher mo. Inaalala mo. Samantalang ang mama mo, hindi mo maalala. Tuwing Teacher's Day, nagbibigay ka ng bulaklak sa kanila pero kapag Mother's Day, wala kang maibigay sa akin. Mas mahaba pa ang pasalamat mo sa kanila sa social media kaysa i-post mo ang mukha ko. Sobrang halaga ba nila kaysa sa akin, ha? Yang mga teacher mo na yan, nakasama mo lang ng ilang taon. Bibihira lang kayo magkita-kita. May isa ba sa kanila na inalagaan ka simula nung bata ka pa? May isa ba sa kanila na nilulutuan ka ng baon mo? Hinahandaan ka ng makakain mo? Wala naman, di ba? Pero kung maging masaya kang kasama sila, parang wala kang ina. Yan kasi ang problema dito, ma. Hindi mo rin kasi nakikita kung ano bang mali sa'yo. Ako nilang palaging nakikita mo eh. Ako na ba ang anak mo, ha? Parang wala na akong ginawang tama sa paningin mo. Parang kada gagawin ko, issue na lang. Pati ba naman itong pagkaibigan ko sa mga teacher ko? Bibihira lang naman ako magpunta sa birthday nila eh. Tayo araw-araw naman tayo nagkikita. O sige, next birthday mo, babawi na lang ako sa'yo. Ang ingay mo naman kasi dito sa bahay. Sino ba namang gaganahan, di ba? Kaya mas masaya ako sa labas eh. Kasi doon, okay lang sila kung sino ako. Ang tahimik ng utak ko. Gusto ko na naman ng peace of mind. Pero paano ko naman makukuha yun sa bahay natin kung palagi ka nalang nagagalit? Ano ba naman na sana kahit minsan man lang? Huwag mo akong punahin, di ba? Nakakapagod dito sa bahay. Ang ingay mo, daldal ka ng daldal. Hindi madaling intindihin kung bakit nga ba palaging nagtatalak ang mga ina. Tila ba walang kapaguran? Yon ang palaging problema ni Hart sa kanyang ina. Dahil sa pakiramdam niya na siya na lang palagi ang nakikita. Dahil sa inis niya sa ina, doon na rin siya kakapit sa itim na kapangyarihan. Ano kaya ang malaking pagsisising kapalit sa oras na gawin niya yon? Isa kaya itong pagsisisi na bibit-bitin niya panghabang buhay? Anong oras na nakahilata ka pa dyan? Napagod na lang ang manok, kakatilaok, hindi ka pa dyan bumabangon. Tumayo ka na dyan. Kakain na lang ulit kami, hindi ka pa nakakapag-agahan. Anong oras na kasi umuwi ka gabi tapos lasing pa? Gawain ba yan ng matinong babae? Tapos ngayon, masakit ang ulo mo. Ano ba naman yan? Ang aga-aga pa. Wala naman kasing pasok eh. Aba, hindi porkit walang pasok, ganitong oras ka nagigising. Sanayin mo yung sarili mo na kahit wala kang pasok, maaga kang babangon sa higaan mo. Ang daming dapat gawin, oh. Aabutan ka na ng dilubyo dyan sa higaan mo eh. Mas maganda sana kung tinutulungan mo akong maglaba, di ba? Kaso hindi eh. Ako na maglalaba, ako pa maglilikom ng mga damit. Pagkatapos kong likumin, hindi mo naman tinutupi. Eh bakit hindi silang pagsabihan mo? Ako lang ba ang anak mo? Ikaw ang panganay, kaya dapat mas alam mo. Ang babata pa niyang dalawa mong kapatid. Masakit nga ang ulo ko. Kung hindi ka kasi nag-inom, hindi naman mangyayari ang ganyan. Nakatulog na lang ako sa sopa kahihintay sa iyong umuwi. May cellphone ka naman, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang iwasan mo na yung mga kaibigan mo na yan. Wala naman yan maitutulong sa'yo. Sila lang ang nakakaintindi sa akin. Paano naman kasi hindi ako maiinis dito sa bahay? Wala man lang katahimikan. Tingnan mo nga ang aga-aga pa masyado tapos ang ingay na. Hindi makapagpahinga yung tao eh. Aba madam, tinuturuan lang kita kung paano ka mabubuhay kapag nawala na ako. Paano kung isang araw mamatay ako? Sino na lang ang mag-aasikaso sa'yo, ha? Baka mawala na ng direksyon yung buhay mo. Naku, nakakainis naman. Ulit-ulit na lang puro ganyan. Busi talaga dito sa bahay, ang ingay. Buti pa yung mama ng kaibigan ko, hindi naman ganyan. Ang bait sa kanya. Dito sa bahay, lagi nilang mali kong nakikita eh. Tao rin naman sana ako. Nagpalitan ng salita ang mag-ina, pero sa huli ay nanalo pa rin si Hart sa kanyang ina. Ganon na sila palagi kahit noon pa man. Madalas kasi na walang ginagawa ang dalaga at ang ina naman niya ay pumapasok din sa trabaho. 3 silang magkakapatid habang ang ama nila ay nagtatrabaho sa ibang bansa.
Kahit na may kinikita ang ama ni Hart, mas pinipili pa rin ni Gloria na magkaroon ng trabaho para makatulong sa mga plano nila sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Nasa legal na edad na si Hart. Nag-aaral sa kolehiyo pero nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang ina. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil ayaw pa siyang pakawalan ng ina. Iniisip kasi ni Gloria na baka hindi pa kayanin ni Hart ang mamuhay mag-isa, lalo na't wala pa itong alam sa buhay at sa gawaing bahay. Isang araw, habang naliligo si Hart, nakalimutan niyang magdala ng tuwalya, kaya tinawag niya ang ina para iabot sa kanya. Oh, kita mo na? Pati ba naman sa pagligo mo, hindi mo kayang mag-isa? Tuwalya na lang to, nakakalimutan mo pa. Paano pa kaya yung ibang mga bagay? Ano ka na lang yan sa school nyo? Baka mamaya kung ano-ano pa ang nakakalimutan mo. Naku, tapos sasabihin mo sa papa mo na bigyan ka ng pera pambayad sa rerentahan mong bahay. Eh dito nga na may kasama ka, hindi mo na kaya. Doon pa kaya? Ano ba naman yan, ma? Nagpaabot na naman ako ng tuwalya, ang dami mo nang sinasabi sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo. Oo na, sige na. Ikaw naman palagi ang tama. Aalis na ako, baka malate pa ako sa trabaho. Itong kulay blue na takip kay Jolina to, ha? Ito ang baon mo, yung nakalagay sa green na Tupperware. Tandaan mo to. Tanga ka pa naman. Baka mamaya mali na naman ang makuha mong baonan. Dahil itong kay Jolina, iba ang ulam nito. Napakaarte mo pa naman sa ulam. Ayaw mo ng ganito. Oo na. Makatanga naman sa akin eh. Imposible naman na hindi ko makita agad yan. Hindi na nagsalita pa si Gloria. Umalis na siya habang ang anak niya ay nag-aasikaso na. Dahil sa pagmamadali ni Hart, mali ang nakuha niyang baonan. Nakuha niya ang para sa kanyang kapatid. Kaya nang kakain na sila, napansin niyang iba ang ulam niya. Ano ba naman ito niluto ni Mama? Alam naman niyang ayoko ng tortang talong. Ano ba yan? Nagugutom na ako eh. Nakakainis naman oh. Wala ka bang money? Samahan kita sa labas. Bili ka na lang. Wala naman akong allowance. Paano? Kapag binibigyan kami ni Papa, kinukuha ni Mama. Tapos ang ginagawa niya, pababaunan kami araw-araw. Tapos bibigyan ako ng 100 pesos na pera. Sko, pamasahe ko lang yun eh. May matitira sa akin na 20. Ano naman mabibili ko ron? Kulang pa rin pang yosi sa isang araw. Ay, ano ba yan? Kawawa ka naman. Sabi ko sa'yo, bumukod ka na kasi eh. Alam mo, mas maganda kapag mag-isa ka na lang ano. Sobrang malaya mo. Tignan mo nga ako, kahit na anong oras ko gustong umuwi, kahit na anong gawin ko, kahit hindi ako maghugas ng plato o maglinis ng bahay, walang maninita sa akin, girl. Gigising ako kung kailan ko gusto, lalo na kapag walang pasok. Aba, kapag nasubukan mo yon, malalaman mo kung bakit masaya mag-isa sa bahay, ano? Alam mo, kapag ganyan kasi nakasama mo ang parents mo or mga sisters mo, wala ka ng privacy. Ang dami pang rules. Sinabi ko na yan kay Papa. Tapos sa kanya ayos naman. Ang problema ko si Mama. May magagawa ba siya kapag nangupahan ka na? Wala naman, di ba? Diyos ko, matanda ka na day kung tutuusin. Dapat niyan, nakabukod ka na, no? Kapag nakausap ko ulit si Papa, sasabihin ko na sa akin na lang niya ipadala ang pera. Gusto ko na talagang bumukod. May nakita akong paupahan dyan, no? Mura lang. Nasa 2K ata monthly. Maliit lang siya, studio type, pero maganda naman. Ay nako, grab mo na yan, te. Ang mura na kaya niyan, no? Tapos mag-isa ka lang. Mura lang din ang bills mo dyan. Tapos, saka mo unti-untiin bumili ng mga gamit mo, di ba? Tapos, ang kagandahan doon, hindi mo na kailangan ipaalam kahit kanino kung anong bibilhin mo. Dahil kapag nakatira ka sa inyo, nako, kapag may binili ka, sermon kagad ang aabutin mo. Ay nako, danas na danas ko na yan, ateng. Kaya nga sabi ko, kapag nag-college ako, ay, talagang aalis na ako sa bahay. Ang saya-saya. Pwede ka pa magsama ng mga boylet, o diba? Sige, sana hindi pa makuha next month yung bahay para kukunin ko yun. Kahit na ayaw ni Mama, gagawin ko pa rin talaga. Naririndi na kasi ako sa bahay eh. Panay siya daldal. Sige na, palit na tayo ng ulam ha. Alam ko gusto mo ng talong eh. Diyan ka mahilig. Bumubuo na ng plano si Hart kung paano ba siya aalis sa kanilang bahay.
Pero kahit na ama na niya ang kausap, sinasabi lang nito na mas maganda na sabihin muna sa kanyang ina. Dahil si Gloria ang mas nakakaalam kung dapat ba siyang payagan o hindi pa muna. Kaya palagi na lang naiinis ang dalaga. Matagal na niyang nais makawala sa bahay niya. Isang gabi, umuwi si Hart na may tama ng alak. At saan ka na naman galing, babae ka? Ayan! Amoy alak ka na naman at sigarilyo! Alam mo ba na kanina pa ako naghihintay sa'yo rito, ha? Tinatawagan kita, ayaw mong sumagot. Pati yung kaibigan mong bakla. Wala naman sanang problema sa akin kung may kaibigan ka o lumalabas ka paminsan-minsan. Pero sana naman ayusin mo. Nalaman ko pa na nagmotor kayo, walang helmet. Ano ba yan? Natulog ka na lang sana. Kaya ayoko umuwi ng bahay ganito ang bubungad sa akin. Matanda naman na kasi ako. Dapat na hinahayaan mo na lang ako tumira mag-isa Ganyan ba ang gusto mong tumira mag-isa, ha? Ni hindi ka nga marunong magsarado ng gate, oh! Tingnan mo, ikaw na lang ang nasa labas. Hindi mo sinarado ang gate. Nung nakaraan nakita ko nakabukas ang pinto. Ewan ko kung hindi ka pasukin ng masasamang tao kung mag-isa kang nakatira. Bago mo sabihin na kaya mo mabuhay mag-isa, siguruhin mo munang may nagagawa ka para sa sarili mo, para sa kaligtasan mo. Isa sa kinaiinis ko sa'yo kapag ganyan na hindi ka nagsasara eh. Mga babae pa naman tayo rito. Paano kung may pumasok na magnanakaw, ha? Hindi mo alam kung gaano kasama ang panahon ngayon. Wala kang pwedeng pagkatiwalaan. Lalo na kung mag-isa ka lang, tapos bago ka sa lilipatan mo. Ay naku, wag naman sana, pero baka bigla ko na lang mabalitaan na pinatay ka na. Oo na. Wala naman ako magagawa sa mga pinagsasabi mo. Yan ang gusto mong paniwalaan, di ba? Di sige. Sige na. Oo na, tama ka na. Palagi namang dapat ikaw na susunod kasi ikaw ang nanay. Tapos ako, dapat palagi lang din sasang-ayon sa mga sinasabi mo. Oo na, huwag ka na magsalita. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Nakakainis ka na. Kung ayaw mo na napagsasabihan ka, umayos ka naman kasi. Hindi naman ako magsasalita ng ganito kung hindi ko napapansin ang mga mali mo. Balang araw, malalaman mo rin kung gaano kahalaga tong mga payo ko sa'yo. Oo na, sige na nga, di ba? Inaantok na ako. Yung mga pagkain mo doon, ha, kanina pa nasa kusina. Nagluto pa naman ako dahil sabi mo nung nakaraan gusto mo ng hipon. Tapos ngayon hindi mo lang kakainin. Bukas na lang yan. Hindi naman niya masisira Nahihilo na ako. Hindi na lumingon pa ang dalaga sa kanyang ina. Naglakad na siya papasok sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, boses na agad ng kanyang ina ang gumising sa kanya. Julina! Ano ba? Ang tagal mo naman dyan sa CR. Alam mo naman na maliligo pa tong kapatid mo, pati ako. Anong oras na, oh? Hawak ko pa naman ang susi ng tindahan, hindi ako pwedeng malate. Paglabas mo dyan sa banyo, gisingin mo na ang ate mo. Aba, anong oras na, oh? May klase yan ngayon. Baka late na yan. Hindi na naman makapasok sa una niyang klase. Ewan ko talaga kung paano yan nakakapasa. Dapat pinagtutuunan niya ng pansin ng pag-aaral. Yun na nga lang ang ginagawa niya. Hindi naman pinagtatrabaho. Gising na ako. Paano namang hindi magigising? Ang ingay na agad. Hindi na kailangan ng alarm clock. Sa daldal niyo pa lang magigising na ako. Aba, dapat lang na nagigising ka ng maaga. Dapat nga mas maaga pa sa ganitong oras Nakapagluto na ako't lahat-lahat, ikaw humihilik pa dyan. Nakikisabay ka sa pagkilos ng mga kapatid mo. Ano, masakit yung ulo mo? Paano ba namang hindi yan sasakit? Ilang oras ka lang natulog tapos nakainom ka pa. Sa susunod, huwag kang iinom kung alam mong maaga ang pasok mo. Nagkayayaan lang kagabi kasi birthday ng mama ni Mix. Kailangan bang uminom ka? Pwede ka namang pumunta tapos batiin siya at makikain na rin. Pero yung iinom ka pa at magsisigarilyo, isa pa yung paninigarilyo na sinasabi ko. Tigilan mo na yan at baka magkasakit ka pa sa baga. Walang magandang dulot ang ganyan. Tapos nakita ko pa na may bago kang, ano bang tawag doon? Vape ba yun? Di ba sabi ko huwag kang gagamit nun at nakakasama sa kalusugan? May nakita pa ako niyan sa FB, sumasabog daw. Ma, lahat na lang no? Wala na talaga kayong nakita na ginawa kong tama, no? Lahat na lang ng kilos ko, puro na lang mali. Lahat na lang ako ng ako. Hindi ko naman mapupuna yon kung hindi naman talaga mali. Napupuna ako kasi ako talaga iniisip yung black sheep ng pamilya. Masama na nga ang tingin sa akin
Ayaw pa rin akong payagan na mabuhay mag-isa. Hayaan mo, kapag nakapagtapos ka ng kolehiyo, papayagan na kita. Hanggat nag-aaral ka pa, kailangan pa kitang bantayan. Sure na yan ha. Kapag ako nakagraduate, aalis na ako sa bahay na to. 1 taon na lang yun. Oo, basta makita kong umaakyat ka sa stage. Ako pa mismo ang magbibigay sa'yo ng pera para dyan sa bahay na gusto mo. Nakaramdam ng tuwa ang dalaga sa kanyang mga narinig. 1 taon na lang ang kanyang hihintayin at makakalaya na siya sa piling ng ina. Habang lumilipas ang mga araw, mas pinag-iigihan ni Hart ang kanyang pag-aaral, lalo na't hindi siya pwedeng bumagsak. Ay, wow! Kanina ka pa namin hinahanap. Himala naman ata. Ano namang nakain mo para mag-aral? Nasa library ka talaga? Ano? Nagayuma ka na ba ng nanay mo? Bakla, alam mo naman nag-aaral ako na mabuti, di ba? Kailangan makagraduate ako, no? Kapag may isang bagsak ako at nahirapan ako makagraduate, baka hindi pa ako makaalis sa bahay. Ay, super serious naman pala sa ganyan. Alam mo, kahit naman hindi ka mag-aral ng mabuti, makakagraduate ka pa rin ano? Konting drama lang sa mga prof mo, tapos mangako ka lang na gagawa ka ng special project. Ganon! Alam mo, sa panahon ngayon, takot na yan sila magbagsak ano? Kasi pwede ka nang magreklamo. Tignan mo nga, ang daming graduate ngayon. Huwag ka na dyan. Tara na, smoke tayo. Aral-aral ka pa dyan eh. Apaka-plastic mo dyan. Wait lang, ligpitin ko lang mga gamit ko. Hindi pa rin kayang talikuran ng dalaga ang kanyang mga kaibigan. Mas pinipili niya pa rin ang sumama sa kanila kaysa sundin ang sinasabi ng kanyang ina. Para kasi kay Hart, masaya siya kapag ang mga kaibigan niya ang kasama niya. Malaya, suportado lahat ng ginagawa niya. Hinahayaan siyang maging siya at hindi pinipilit na baguhin ang sarili para lang sa sariling kagustuhan. Kung gaano siya kainis sa kanilang bahay, gano'n naman siya kasaya kapag mga kaibigan ang kasama. Doon niya na ilalabas ang sarili niyang hindi kilala ng kanyang pamilya. Kaya madalas gusto niya pang samahan ng mga kaibigan niya kaysa ang kanyang ina. Isang araw, sumapit ang kaarawan ni Gloria. Inaasahan niyang uuwi ng maaga ang kanyang anak dahil yon ang napag-usapan nila. Gabi na, halos mapanis na ang pansit na niluto niya, pero hindi pa rin umuuwi si Hart. Oo na, mamaya na. Pauwi na siguro ang ate nyo. Ay, ang kulit naman, Tenten. Kinakain na ang lumpia, kaunti nga lang yan. Inaantok ka na eh, pinatulog naman kita kanina, di ba? Konting hintay na lang. Umabot na sa puntong hindi na kayang tiisin ng dalawang bata ang kanilang gutom at antok, kaya kumain na lang sila nang wala si Hart. Masama ang loob ni Gloria, pero wala naman siyang magagawa, lalo pat hindi sumasagot sa tawag ang kanyang anak. Ang kilala niyang kaibigan nito, hindi siya kinakausap. Hanggang sa sumapit na ang madaling araw, doon palang umuwi si Hart. Saan ka na naman galing, ha? Hindi mo na naman isinarado ang pinto. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na isara mo yan. Alam mo naman na maghahanda ako ngayong birthday ko, hindi ka umuwi ng maaga. Hanggang 3 p.m. lang ang schedule mo, di ba? Sino namang mga lintik na kaibigan ang sinamahan mo, ha? Nakalimutan ko. Lumabas kasi kami. Birthday kasi ni Mama Alcantara eh. Yung teacher ko nung grade 9 ako. Nagkayayaan lang. Akala ko maaga kaming uuwi eh. Kaso napasarap ang kwentuhan namin. Ayun, nagtagal kami. Bukas na lang ako kakain. Busog ako. At mas inuna mo pa talaga yung teacher mo na yan, ha? Ako rin naman na, birthday ko ngayon, di ba? Ano, malamang nakiambag ka dyan sa cake, ano? Nagregalo ka. Ginamit mo yung hiningi mo sa papa mo. Ayos talaga yung ginagawa mong ganyan. Mabuti pa ang teacher mo. Inaalala mo. Samantalang ang mama mo, hindi mo maalala. Tuwing Teacher's Day, nagbibigay ka ng bulaklak sa kanila pero kapag Mother's Day, wala kang maibigay sa akin. Mas mahaba pa ang pasalamat mo sa kanila sa social media kaysa i-post mo ang mukha ko. Sobrang halaga ba nila kaysa sa akin, ha? Yung mga teacher mo na yan, nakasama mo lang ng ilang taon. Bibihira lang kayo magkita-kita. May isa ba sa kanila na inalagaan ka simula nung bata ka pa? May isa ba sa kanila na nilulutuan ka ng baon mo? Hinahandaan ka ng makakain mo? Wala naman, di ba?
Pero kung maging masaya kang kasama sila, parang wala kang ina. Yan kasi ang problema dito, Ma. Hindi mo rin kasi nakikita kung ano bang mali sa'yo. Ako na lang palaging nakikita mo eh. Ako lang ba ang anak mo, ha? Parang wala na akong ginawang tama sa paningin mo. Parang kada gagawin ko, issue na lang. Pati ba naman itong pakikipagkaibigan ko sa mga teacher ko? Bibihira lang naman ako magpunta sa birthday nila eh. Tayo araw-araw naman tayo nagkikita. O sige, next birthday mo, babawi na lang ako sa'yo. Ang ingay mo naman kasi dito sa bahay. Sino ba namang gaganahan, di ba? Kaya mas masaya ako sa labas eh. Kasi doon okay lang sa kanila kung sino ako. Ang tahimik ng utak ko. Gusto ko lang naman ng peace of mind. Pero paano ko naman makukuha yun sa bahay natin kung palagi ka nalang nagagalit? Ano ba naman na sana, kahit minsan man lang wag mo akong punahin, di ba? Nakakapagod dito sa bahay. Ang ingay mo, daldal ka ng daldal. Itong pagdadaldal ko, para naman to sa'yo. Hindi totoo na ikaw lang ang nakikita ko. Kahit mga kapatid mo pinagsasabihan ko, no? Ikaw lang ang madalas dahil ikaw ang mas matanda. Ewan ko, basta alam ko ako na lang palagi. Tapos ayaw mo naman akong paalisin sa bahay na to. Ayoko na makipagtalo. Dahil wala na rin naman patutunguhan tong usapan natin. Ako pa rin naman ang mali eh dahil anak lang naman ako. Matutulog na ako. Habang nagpapatuloy na magtatalak si Gloria, pumasok na sa loob ng kwarto ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpatuloy ang inis ni Gloria, kaya nagdaldal pa rin siya kahit na pareha silang walang pasok ng anak. Ay! Baka naman gusto mo nang bumangon dyan. Kung hindi naman nakakahiya sa'yo na maglaba ka ng mga damit mo, di ba? Masama ang pakiramdam ko. Ayan! Kung ano-ano na naman siguro ang ginagawa mo. Inaabuso mo kasi ang katawan mo, lalo na sa mga bisyo mo eh. Ilang beses na kitang pinagsasabihan, ang tigas-tigas ng ulo mo. Tapos kagabi umaambon-ambon pa, hindi ka man lang nagpandong. Alam mo naman na mabilis ka na magkasakit. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nung bata ka, hindi ka naman ganyan. Bumangon ka na dyan, paligo ka para mawala yung init ng katawan mo, tapos kumain ka na at uminom ng gamot. Kita mo na yan? Gusto mo pa mag-isa? Paano kung may sakit ka? Sino mag-aalaga sa'yo, ha? Baka i-baby mo pa yung lagnat mo. Bumangon ka na dyan. Kapag may sakit, hindi nagbababad sa higaan. Hindi ka gagaling kung ganyan lang. Noong una, ayaw bumangon ni Hart, pero wala siyang nagawa dahil kung hindi siya tatayo, hindi rin naman siya makakapagpahinga ng maayos dahil hindi titigil ang ina sa pagdaldal. Nang araw na yon, nilutuan siya ng kanyang ina ng lugaw dahil wala siyang gana kumain. Ayokong kumain. Paano ka iinom ng gamot kung walang laman ang tiyan mo? Aba, wag mo akong aartihan, Hart. Kainin mo na to. Tapos uminom ka na ng gamot. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Kapag may sakit ka, doon ka lang napipirmi sa bahay. Isa pa, paano ba namang hindi ka magkakasakit kung ganyan ang kwarto mo? Ang kalat mo! Tingnan mo oh, kaya pala sabi ko kulang ang tasa ko eh. Andito lang pala sa kwarto mo. Pati itong platito na ang tagal ko nang hinahanap. Ano to mga damit mo sa lapag? Mga labahin ba to? Hindi ka man lang ba nandidiri sa kwarto mo? Ma, masama ang pakiramdam ko. Baka naman pwedeng huwag ka muna magdaldal ngayon. Ang sakit sa ulo, sakit sa tenga. Nagpapalusot ka na naman para hindi ka mapagalitan. Ay siya! Lumabas ka na muna ng kwarto mo. Maglilinis ako rito. Ang daming alikabok oh! Tingnan mo! Hanap ka ng hanap ng medyas. Ang dami dito sa ilalim ng kama mo. Ginagamit mo pa yung sa kapatid mo. Hindi ka na nga naglalaba. Nag-iipon ka pa ng labahin. Lumabas ka na muna doon. Saglit lang ako rito. Inis na lumabas ng kwarto ang dalaga. Pakiramdam niya ay hindi siya makakuha ng pahinga. Sinisisi niya ang ina kung bakit siya nagkakasakit. Sinasabi niya na dahil ito sa ingay niya. Hindi siya makatulog ng maayos. Ilang araw pa ang nakalipas, walang nagbabago kay Gloria. Palagi niya pa ring sinisita ang anak. Paulit-ulit lang ang mga sinasabi niya rito, kaya lagi rin siyang nasasagot. Habang nasa paaralan si Hart, baka sa mukha niya na hindi siya masaya. Oh, ano na naman drama, te? Sasayad na sa lupa ang labi mo sa sobrang simangot, oh.
Naiinis ako. Ayoko pa umuwi. Magdadaldala naman kasi ang mama ko niyan sa akin eh. Makitira na nga lang kaya ako sa bahay mo. Hoy, ayoko nga Kaya nga ako bumukod ng bahay dahil ayoko may kasama ako. Kahit hanggang sa graduation lang. 1 taon lang. Promise, mag-aambag ako. No. Ayoko pa rin. Ang tagal ng 1 year, bakla, no? Pilitin mo na lang kasi ang nanay mo na paalisin ka na sa inyo. Gumawa ka ng maraming katarantaduhan para mapilitan siyang palayasin ka. Ang dami ko nang ginawa. Wala namang umubra sa kanya eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Naiinis na ako talaga. Ang sakit sa ulo. Ako na lang palagi niya nakikita eh. Mga ginagawa ko. Lahat as in. Pati kwarto ko pinakikialaman. Walang katahimikan. Ganun. Gusto ko naman sana yung hahayaan lang akong gawin ko anong gusto ko. Ang linaw pa ng mata niya pagdating sa mga kalat ko. Ay, ang gulo. Sobra. Ang hirap sa mental health ko. Hindi ko naman masabi sa kanya. Alam mo naman ang matatanda, di ba? Hindi nila alam yung mga tungkol sa mental health. Iniisip nila na gawa-gawa lang yun o mga arte lang. Ang akala niya kasi, yung mga sinasabi niyang paulit-ulit sa akin, hindi ko alam. Wala akong magagawa sa ganyang problema mong bakla ka. Kasi ayoko talaga na may ibang kasama sa bahay. Ang tagal ng 1 year, kaloka ka. Saka baka mamaya sunduin ka ng nanay mo doon. Mapagkamalan pang inaasawa kita, no? Yak! Umiisip na ako ng paraan ngayon kung ano bang pwede kong gawin. Ayaw niya kasing manahimik eh. Teka girl, what if kaya pakulam mo siya? Tanga, hindi naman ako ganun kasamang tao Ano, sarili kong mama pakukulam ko? Hindi ba bakla ang kulam naman hindi naman diretso dedo na kagad? May iba-ibang mga pamamaraan yan. Ano na lang, ganito. Yung iba, nagpapakulam yan para hindi makalakad ng isang tao. Pero at least, buhay pa rin, di ba? Anong gusto mo? Kunwari hindi na makapagsalita, ganun? Ikaw ang bahala. Ikaw naman na magpapakulam Ewan ko, pag-iisipan ko pa muna. Tara, gala na lang muna tayo. Sakto na paglabas pa lang nila ng paaralan, dumaan naman ang sinasakyan na tricycle ni Gloria. Pinahinto ito sa tapat nila. Andyan na ang mudra Kels mo. Alis na ako, girl. Baka mamaya madamay ako sa paggalit niyan. O sige na, babush. Hi, tita. Alis na ako, Hindi ka nasasabay? Hindi na po. Kasi po may kikitain pa po ako. Ingat po kayo, Oh, tara na dito, Heart. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ano yung nasa braso mo? May tattoo ka? Di ba ang sabi ko sa'yo huwag ka magpapalagay ng ganyan? Hindi naman to totoo, ma. Ang OA mo naman. Ang tattoo kasi, art. Wala namang masama dun. Paano ka makakapag-abroad niyan, ha? Marami namang may tattoo na nasa abroad na, no? Matatanggal din naman to after a week. Ayan na naman siya, Diyos ko. Daldal na naman. Pinagsasabihan lang kita. Ayun, si Mikael, ang daming tattoo sa katawan. Malamang yan, alam ko, gusto mo rin nun. Kaya atat na atat kang bumukod ng bahay dahil gusto mo maging malayang gawin ang mga gusto mo, di ba? Akala mo ata hindi ko alam yung mga ganyan. Dumaan din ako sa ganyang edad. Alam niyo naman pala. Bakit hindi niyo pa ako hayaan? Alam mo, kapag dumating sa punto na titira ka na mag-isa sa bahay mo, maiintindihan mo kung bakit ayaw kitang paalisin muna. Lalo na sa ganyang pag-uugali mo. Naku, talagang hindi mo kakayanin. Inaalala ko lang na kapag nawala ako, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo. Oo na. Paulit-ulit na lang yung ganyan eh. Basta ang usapan natin kapag graduate ko, hahayaan mo na ako. Ayoko nang tumira sa bahay na walang peace of mind. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay na akong masusunod. Gusto ko yung walang maingay. Gusto ko kung gigising ako yung kusa. Hindi dahil sa may nanay ako na tatalak sa akin. Sa ganung paraan ako magiging masaya. Yung hahayaan ko sarili kong gawin kung anong makakabuti sa akin. Hindi yung ganito. Nakakasawa kayo marinig palagi ang boses niyo, ma. Hindi naman kasi ako magdadaldal kung wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa mo eh. Hindi, ma. Lahat naman nakikita mo sa akin puro na lang mali. Yun talaga yun. Huwag mo na idama yung gusto mo akong matuto o ano. Tapos yung mga linya mo na kapag ikaw nawala, may hirapan ako. Kaya ko naman talaga.
Ikaw lang itong inaakala na bata pa ako eh. Ewan ko rin sa'yo. Sa mga ganitong edad nga sa akin, yung iba nga may asawa pa. Tapos ikaw ayaw pa akong pakawalan. Saglit lang ako na maliit umuwi. Tawag ka ng tawag. Hindi lang akong iniistorbo mo eh, pati yung mga kaibigan ko. Pinsan, kahit hindi ko naman kasama, tatawagan mo. Kulang na lang pumunta ka sa pulis para sabihin mong nawawala ako eh. Tama na yung kagaganon mo sa akin, ma. Utang na loob lang, oh. Basta, hanggat nasa bahay ka, hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Maghintay ka na lang dahil malapit naman na ring umalis ka. Tingnan na lang natin kung kaya mo talagang mamuhay mag-isa. Kaya ko talaga. Buo na sa loob ng dalaga na kaya niyang mabuhay nang wala ang kanyang ina. Ilang linggo pa ang nakalipas, hindi na kinakaya ni Hart ang pagmamando sa kanya ng ina. At simula rin noong sinabi sa kanya ng kaibigan na pwede siyang magpakulam ng isang tao na hindi niya pinapapatay, yun ang tangi niyang nais na gawin. Ang balak niya ay palabuin ang mga mata ng ina para kahit na paano ay hindi na nito makita ang mga mali niyang ginagawa. Nang kinagabihan, matapos niyang ipagawa ang ritual, umepekto kaagad ito. Habang kumakain sila, panay ang kurap ni Gloria. Ano ba to? Parang nanlalabo naman ang mga mata ko. Parang may ulap-ulap. Naku, mukhang tumatanda na ata talaga ako ah. Malinaw pa naman ang mga mata ko kahit ganito na ang edad ko. Baka nga, ma. Yung iba nagsasalamin na eh. Titingin nga ako bukas ng salamin. O baka inaantok na kasi ako. Hindi ako nakatulog kanina. Ang dami kong nilabhan. Bilisan na lang natin kumain. Ikaw na ang maghugas ng plato, Hart. Bakit ako? May inaayos akong project tapos magre-review pa ako. Silang dalawa na lang. Kaya naman na nila yan, tatanda na nila oh. Sa huli, kahit na masama na ang pakiramdam ni Gloria, siya pa rin ang naglinis ng kusina. Kinukuha na sa kanya ng dalawa niyang anak ang hugasin, pero sinabi niya lang sa mga ito na pagtuunan na lang nila ang kanilang mga takdang aralin. Sa paglipas ng mga araw, lumala ang panlalabo ng mga mata ni Gloria. Sinubukan na niyang magpatingin, pero sa tuwing magsusuot siya ng salamin, ilang araw lang din ang tinatagal, lalabo na ulit. Isang umaga, nagsimula na naman siyang magbunganga. Gumising na kayo dyan! Hart! Ano, hindi ka ba papasok ngayon? Samahan mo na lang ako. Anong oras na oh? Makikipila pa tayo sa munisipyo para makakuha ko ng referral. Baka mamaya may problema na talaga ako sa mata o ibang sakit kaya ganito. Kaunti na lang mabubulag na ako. Ano na? Bumangon ka na dyan! Hindi mo na nga ako halos makita, ganyan ka pa rin sa akin. Ako pa rin ang pinupuna mo. Abay, sino bang gusto mong punahin ko? Itong dalawa mong kapatid na kanina pa nakaayos? Aalis ako. Ikaw na lang mag-isa. Kailangan ko nga ng alalay dahil hindi ko makita ang daan. Sasamahan mo lang naman ako. Oh, hindi ka pa naman bulaga. Ano ba naman yung may naaaninag ka pa rin naman kahit papaano, di ba? Kaya mo na yan. Kapag hindi mo makita, edi sabihin mo na lang sa katabi mo. Inaantok pa ako eh. Aalis ako mamaya, may gagawin kami sa school. Hindi na lang umapila si Gloria. Sa paglipas ng mga araw, kahit na nagpatingin na siya ng kanyang mga mata, wala pa ring makitang mali. Palala ng palala hanggang sa umabot sa punto na para na siyang bulag. Parang may mga ulap sa kanyang mga mata. Kapag umaga, kahit na paano ay nakaaaninag siya ng liwanag pero hindi na niya kayang maglakad mag-isa. Kapag gabi, wala na talaga siyang makita kahit na may liwanag pa. Hindi na niya alam kung anong ginagawa ng kanyang mga anak. Nakikilala niya lang ang mga ito kapag nagsasalita. Isang hapon, wala ng klase sina Hart. Tara na, ang sabi ko magpapatattoo ako, di ba? Baka mamaya niya na, bigla kang bulyawan ng mother gear mo ah. Hindi naman niya makikita eh. Di ba nga, yung sa kulam, sobrang epektibo nun ha. Hindi na niya pinupuna ang kwarto ko. Hindi na rin niya alam kung umuwi na ba ako. Nalalaman niya lang kapag maingay ako. Ganun. Ang galing nga eh. Kahit paano medyo tumatahimik na rin siya. Kaya kahit punuin ko pa ng tattoo itong buong katawan ko, hindi niya rin makikita. Baka mamaya sabihin ng mga kapatid mo. Hindi yan. Magpapalagay na rin ako ng hikaw sa ilong at dila ko.
Bilisan na natin, excited na ako eh. Sana pala dati ko pa yung ginawa, no? Tanging si Hart lang ang masaya sa mga nangyayari sa kanyang ina. Pero kahit na ganon ang kalagayan ni Gloria, hindi niya pa rin napapabayaan ang mga bata. Dahil araw-araw niyang ginagawa, tila ba kabisado niya lahat kahit na hindi niya masyadong makita ang paligid. Wala rin sa mga kapatid ni Hart ang nagsumbong sa kanilang ina dahil iniisip nila na baka makadagdag lang ng problema sa kalusugan ng ina. Isang umaga, habang nagluluto si Gloria, hindi niya sinasadya na matabig ang kumukulong mantika, kaya natapon ito sa kanyang mga kamay. Aray ko! Ay, naku, aray! Magsibangon na nga kayo! Maganda kayo ng pagkain nyo! Hindi ko na nga makita rito, panay pa kayo asa sa akin! Ay, naku, hirap na ako sa ganito! Asikasuhin nyo na ang mga sarili nyo! Kapag ako nawala, kawawa talaga kayo! Pagkain nyo na nga lang, hindi nyo pa maharap! Paano nyo pa aayusin ang buhay nyo? Ha? Sa amin ka na naman nagagalit. Wala naman kami sinabi na magluto ka. Wala nga kayong sinabi, pero kapag hindi naman ako nagluto, wala naman kayong kakainin. Anong gagawin mo, ha? Hindi mo naman maasikaso ang mga kapatid mo. Ikaw ang panganay, dapat alam mo kung paano sila tulungan. Paano kung nawala na ako? Sino na lang ang mag-aasikaso sa kanila, ha? Kawawa na yung mga kapatid mo kapag naiwan sila sa'yo. Ano ba yan ang aga-aga? Nakakainis naman. Aalis na ako. Hindi na ako kakain. Kaya ko namang hindi kumain eh. Pwede akong bumili sa labas. Kung hindi mo na kaya ng ganyan, huwag ka na kasing kumilos. Hindi yung hindi ka na nga nakakakita. Ako pa rin ang ako ang sinisisi mo. Tapos yan mamaya kapag wala kang magawa, ewan ko, ano na naman ang gagawin mo dito sa bahay. Nakakapikon eh. Pag uwi ko, ako na naman ang pagagalitan. Aalis na ako. Tila ba walang pakialam ang dalaga sa kanyang ina. Ilang beses na ring tinatanong ni Gloria ang sarili kung mali ba ang pagmamahal na naiparamdam niya sa mga anak para maging ganun na lang kagalit sa kanya. Minsan, kapag siya na lang ang mag-isa sa bahay nila, tinatawagan siya ng kapatid. Doon siya naglalabas ng sama ng loob na hindi niya masabi sa kanyang anak. Alam kasi ni Gloria na kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya maiintindihan ng anak. Ngayon tuloy, pakiramdam ko wala na akong pakinabang. Hindi ko alam. Mali lang talaga siguro ako na sobrang mahal na mahal ko ang mga anak ko. Kaya nagkaganito. O baka tama nga si Hart na masyado akong madaldala, no? Hindi ko naman mapigilan eh. Lalo na kapag may ginagawa siyang mali. Iniisip ko lang yung sinabi ni Mama noon na kapag nawala siya, sobrang mahihirapan tayo sa buhay. Tapos nung nawala siya, ayun na nga. Ay, sobra pa sa mahirap ang napagdaanan natin. Ang hirap kapag walang ina na matatakbuhan. Ayoko naman na gano'n ang maranasan ng mga anak ko kapag nawala ako. Kaso, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila yun nang hindi sila nagagalit sa pagiging talakera ko. Kapatid na lang niya ang nagsabi sa kanya na wala namang masama sa kanyang ginagawa. Iba na lang daw talaga ang iniisip ng mga kabataan ngayon. Iba na ang kanilang henerasyon, pero alam niya na darating din ang araw na matututo si Hart, lalo na kapag nalaman niyang huli na ang lahat. Sinabi niya rin na susubukan niyang kausapin ang pamangkin para pagsabihan ito. Pero mali naman ang dating nito sa dalaga. Nang pagsabihan siya ng tiyahin, inakala niyang nagsumbong ang ina para maghanap ng kakampi. Nakakainis! Oh, why? Ano na namang nangyari, te? Yung tita ko, nangingialam na naman sa buhay namin. Akala niya ata perfect ang family nila eh. Kung hindi rin naman siya magaling na ina, huwag siyang sasawsaw sa pamilya namin. Kaya siya niloloko ng asawa niya. Ay, akulan na rin natin yan. Hindi na. Bahala lang siya sa buhay niya. Wala akong panahon sa kanya, no? Depende pala kapag nainis ako ng sobra sa kanya. Pakialamere. Hindi niya lang pagtuunan ng pansin yung pamilya niya. Ito namang si Mama, sumbong na sumbong sa kapatid niya. Ano na nga palang nangyari sa nanay mo? Ayos ata na hindi siya nakakakita. Di niya alam na may bago ka na namang tato.
Eh yun na nga, ayos naman. Pero minsan, hindi niya titigilan ang bibig niya eh. Talakera pa rin eh. Hindi na nanahimik. Pero mas okay naman ngayon. Medyo ramdam ko ang kalayaan. Alam mo, feeling ko, malapit ka nang maging malaya, no? Ramdam mo rin pala. Yan din nararamdaman ko. Masaya si Hart sa kalbaryo ng kanyang ina. Kinagabihan, anong oras na ulit siyang nakauwi pero nag-aabang ang kanyang ina. Akala niya hindi siya mapapansin pero mukhang naging mabigat ang kanyang mga hakbang. Hindi ko narinig na nagsarado ka ng gate. Nakasarado kaya, hindi mo lang nakikita. Sa susunod, ugaliin mo magsarado ng gate. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na ang daming masasamang tao ngayon? Kahit na anong oras, pwede ka nilang pasukin sa bahay. May kandado doon, ilalak mo na lang yun, hindi mo pa magawa. Kapag naisarado mo na ang gate, double check mo kung nakasarado ang pinto ng bahay. Tapos ang mga bintana. Palagi kang maging alerto dahil buti sana kung nanakawan ka lang eh. Paano kung gahasain ka pa tapos patayin? Lagi mong tatandaan yung sinasabi ko sa'yo. Yan pa naman ang palagi mong nakakalimutan gawin. Oo nga. Puro ka na lang oo, hindi mo naman ginagawa. Tulad niyan, ikaw na lang ang umuuwi tapos tulog na mga kapatid mo. Paano kung nakatulog ako? Paano kung wala ako rito sa bahay? Alam ko naman ang gagawin ko kapag ganyan, no? Kapag wala ka rito sa bahay, isa lang ang ibig sabihin nun. Tahimik ang bahay. Basta pinagsabihan na kita. Tapos niyan, magsusumbong ka na naman kay tita. Nagulat ako sa kanya kanina, nagagalit siya sa akin ha. Ang layo naman ng tao. Tapos sa kanya ka pa talaga magsasabi. Ano bang gusto mong gawin niya? Eh kahit naman sigawan niya ako sa messenger, wala naman siyang magagawa. Tayo yung nandito sa bahay oh. Kung anong issue dito, sa atin na lang yun. Hindi na para lumabas pa sa iba. Matapos yung sabihin ng dalaga ay pumasok na rin siya sa kanyang kwarto. Ang kanya namang ina ay nangapa sa dilim para isarado ang kanilang gate. Nadapa pa nga si Gloria dahil hindi niya nakita ang nakaharang na walis. Mabuti na lamang at naitukod niya ang kanyang kamay, kung hindi tatama ang kanyang ulo sa semento. Kinabukasan, ininda niya ang sakit na yon. Gusto sana niyang magpasama sa anak sa ospital pero hindi siya pinapansin ni Hart. Kahit na ilang beses niya itong tawagin. Sa halip na sa panganay na anak magpasama, sa kanya na lang bunso na maaga ring uuwi. Simula kasi nung nagkaroon siya ng komplikasyon sa mata, hindi na rin siya nakapagtrabaho. Kaya madalas na nasa bahay lang siya mag-isa at ang asawa na lang niya ang sumusuporta sa kanya. Habang naglalakad siya at naghihintay ng sasakyan, isang aksidente ang nangyari. May isang kotse na nawala ng kontrol at dahil hindi nakita ni Gloria ang papalapit na sasakyan sa kanya, nabangga siya nito. Malakas ang pagbangga sa kanya kaya tumilapon siya at tumama ang kanyang ulo sa bato. Natulala naman ang bunso niyang anak na halatang hindi makapaniwala sa nangyari. May tinamong pinsala din ang bata pero mas malala ang kay Gloria na naging dahilan kaya namatay ito. Ilang beses pang may tumatawag kay Hart na kapitbahay nila pero hindi niya ito sinasagot. Nalaman niya lang ang balita noong umuwi siya at naroon ang isa niyang tiyahin. Bumungad sa kanya ang balita ng pagkawala ng ina. Hindi ko po alam kung anong reaction ko. Tawagan niyo na lang po si Papa. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Lutang ang isipan ng dalaga. Hindi niya alam kung sobrang lungkot niya ba o may halong tuwa dahil malaya na siya. Ang alam niya lang, hindi pa nagpoproseso sa kanyang utak ang nangyayari. Habang binuburol si Gloria, doon naman dumating ang iba nilang mga kamag-anak. Ang mga kapatid ng ina ang nag-aasikaso sa burol. Hinintay na rin muna nilang umuwi ang ama bago ilibing si Gloria. Naging magulo ang utak ni Hart noong una pero dahil sa sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niyang may magandang dulot na rin yun, tila ba hindi nagluluksa si Hart. May lungkot sa kanya pero hindi umabot sa punto na katulad sa inaakala ng marami o hindi katulad ng sa mga kapatid niyang walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Habang ang ilan pinag-uusapan kung gaano kabuti si Gloria, ang panganay naman niyang anak
Tinatanong ang ama kung pwedeng sa kanya na mapunta ang bahay. Hindi niya lang masyadong dinidirekta dahil alam niyang labis ang pagluluksa ng ama. Ilang araw matapos ang libing ni Gloria, umuwi na ang ilan nilang mga kaanak. Ang naiwan na lang sa bahay ay ang dalawang kapatid ni Gloria at ang ama ni na Hart. Bale, kayo po muna tita ang mag-alaga sa mga kapatid ko. Paano po yun? Lilipat sila ng school ngayon? Sinabi sa kanya ng tiyahin niya na ganoon nga ang napag-usapan nila. Dahil alam naman nilang hindi pa kaya ni Hart alagaan ng mga kapatid, napagdesisyonan nilang habang wala pa sa wastong edad ang mga bata, sila na muna ang mag-aalaga sa mga ito. Nakatago naman ang tuwa ni Hart dahil alam niyang ang ibig sabihin lang noon ay titira na siyang mag-isa sa bahay nila. Ilang linggo din ang nakalipas, bumalik na sa ibang bansa ang kanilang ama. Napag-usapan naman na hati na ang pagpapadala sa kanilang magkakapatid. Umalis na rin ang mga kapatid ng dalaga kaya nakuha na niya ang kalayaang gusto niya. Agad niya ring inimbitahan ang kanyang mga kaibigan. Dava? Sabi ko naman sa'yo masaya mamuhay mag-isa eh. Pero sure ka ba na okay ka lang ha? Baka naman nagluluksa ka pa. Ang hirap niyan kung dito ka titira. Hindi naman na. Umiyak na ako nung libing. Okay na siguro yun. Saka tuloy pa rin naman ang buhay eh. Ganun naman talaga, di ba? May nauuna lang kunin ni Lord. Saka ang tahimik ng bahay oh. Alam kong makakatulog ako ng maayos. Tapos wala na akong aalagaan. Di ba? Sarap ng buhay ko. Hindi ka naman ba takot sa mumo? Te, ano ako bata? Kaya ko na mag-isa dito no. Noong nakaraan nga mag-isa lang ako eh. Sobrang peaceful. Walang dadakdak sa akin kung maghapon akong nakahilata. Kung wala pang nahuhugasan na plato. Okay. Basta sure ka dyan, te ha? Okay na yan. Malaya ka lang talaga. Pwede ka na umuwi ng laseng. Pwede na kamo kahit dito ako sa bahay mag-inom at magyosi. Wala namang pipigil sa akin no. Ito na ang panibago kong buhay. Ang kalayaan na matagal ko nang inaasam. Napaaga no. Kala ko after graduation pa. Mukhang sa mga nangyayari, si Hart lang ang nagdiriwang. Ang iniisip lang niya ay hindi na niya kailangan magbukmok sa pagluluksa dahil alam naman niyang darating din ang araw na mawawala sa kanya ang ina. Nalungkot naman siya noong una pero nang maramdaman na niya ang kapayapaan, doon niya na napagtanto na baka tama na lang din na gano'n ang nangyari. Dahil wala nang pipigil sa kanya. Kung ano-ano na ang kanyang ginagawa. Wala naman din kamag-anak na sisita sa kanya. Kaya tuwing wala siyang pasok o kapag may padalang pera sa kanya ang ama, nag-aaya siya ng mga kaibigan niya. Oh, tagay niyo pa yan. Huwag niyong titipirin yung alak. Kapag kulang pa yan sa inyo, pwede pa tayong bumili ulit ha. Huwag kayo mag-alala. Mayaman ako ngayon. Sagot ko lahat yan. Ay, iba ka na talaga, sis. Ayos ha. Dati, hindi kami nakakapunta sa bahay nyo. Dahil baka ratrating kami ng sermon ng nanay mo. Tapos ngayon, ito na tayo. Dito na mismo, naglalaseng. Dati yun. Siyempre, iba na ngayon. Kaya nga, ganito ang ginagawa ko para naman maging masaya ang bagong alaala sa bahay na to. Diba? Dati kasi, puro pagbubunga nga eh. Ngayon, puro na tayo tawanan. Kaya dapat, kapag may mga ganitong ganap, lagi kayong pupunta. Go lang, sis. Kapag kailangan mo ng kainuman, ako ang bahala. Ikaw sa alak, ako naman sa kwento. O diba ang saya-saya? Yan ang gusto ko. Hindi ito naiintindihan ng mama ko noon eh. Siguro, kung nakikita niya tayo ngayon, kung nakikita man niya na ganito ko kasaya, baka maintindihan niya rin eh kung bakit gusto ko kayong kasama noon pa. Iba kasi talaga yung dala ng mga kaibigan. Puro good vibes lang.
Walang nagagalit sa akin kung hindi ba ako nagsasara ng pinto. True. Buti na lang talaga, no? Basta kapag kailangan mo ng kasama ha sa mga ganitong pagkakataon, tawagan mo lang kami, sis. Sulitin natin itong mga ganito. Dahil kapag nagkaroon na tayo ng trabaho, ay, magiging busy na tayong lahat. Huwag na muna yung trabaho na yan. Inuman na! Maingay ang buong bahay. Yon ang ingay na gusto ni Hart, ang nagpapasaya sa kanya. Hindi katulad ng ingay noon na ginagawa ng kanyang ina. Kaya talagang masaya siya sa malaking pagbabago ng kanyang isip. Minsan nga nasasabi niya kung ano ba ang tinutukoy ng kanyang ina na kapag nawala siya ay mahihirapan si Hart. Dahil base sa nangyayari sa kanya, noong nawala ang ina, mas gumaan pa raw ang kanyang buhay. Hindi na siya naiinis tuwing umaga. Kung kailan niya nais na umuwi, walang magagalit pagdating niya ng bahay. Ganon siya kasaya. Habang ang mga kapatid niya ay nagluluksa pa rin sa malayo at halos hindi kayanin ang araw-araw ng buhay nilang hindi kasama ang ina. Isang umaga, nagising siya dahil sa tawag ng kanyang kapatid. Oh, ano na naman? Aga-aga umiiyak ka dyan. Anong problema mo? Mama na naman. Wala na nga, di ba? Alam mo, mag-move on ka na. Hindi titigil ang buhay natin kapag wala na si mama, ha? Ganyan talaga. Kaya mo yan. Kung ako nga kaya ko, ikaw pa kaya. Mababait naman si na tita, di ba? Oh, babait naman pala sa'yo. Para kang tanga dyan. Halos 2 buwan nang nakalipas, iiyak-iyak ka pa rin ng ganyan. Mangingi ka nga ng pera kay Papa, tapos punta ka sa mall. Bili ka na lang ng damit doon. Oo na, sige na. Sa susunod, magkikita rin tayo. Kapag bakasyon nyo, ha? Sabihin mo kay tita na pumunta kayo rito. Oo na, sige na. Bye. Inis na inis ang dalaga dahil naistorbo ang kanyang tulog. Dahil umaga na rin, hindi na ulit siya nakaramdam ng antok. Sakto naman na kumakalam na ang kanyang sikmura kaya lumabas siya ng kwarto. Paglabas niya, ang daming kalat. Naroon pa ang mga bote na pinag-inuman nila. Dahil siya lang mag-isa sa bahay, nilinisan niya lang kung ano ang kaya ng enerhiya niya. Wala naman siyang ibang mauutusan. Hindi pa tuluyang malinis ang sala pero pagod na siya. Nang magtungo siya sa kusina, wala siyang makain. Walang grocery, walang bigas, sakto pa na walang gasol. Ang daming hugasin. Wala rin siyang magamit na plato. Panis na rin ang kanin na nasa kaldero. Ano ba naman yan? Nagugutom na ako, wala man lang ako makain. Makalabas na nga lang. Teka, may pera pa kaya ako? Pambayad ko na lang to ng tuition eh. Yung allowance ko na pambili ko na ng alak. Ay, hihingi na ako kay Papa. Hindi siya binigyan ng ama dahil sinabi nito sa kanya na kaaabot lang ng pera sa kanya. Naibigay na rin daw sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Kaya wala na siyang magagawa kundi gastusin ang pambayad sa paaralan. Hindi na siya nagluluto sa bahay, kumakain na lang siya sa labas. Paulit-ulit. Tara na girl, Jollibee tayo. Wala akong baon ngayon eh. Hindi ako nakapagluto. Wala na rin kasi akong stock. Mamaya ako mamamalengke. Ayoko na dun, sawang-sawa na ako. Araw-araw na lang ako kumakain dyan. Sa iba na lang tayo ha. Paano ba yan? Yun lang ang budget ko. Gusto mo magtapsilog na lang tayo? Huwag dun sa mahal ha, bakla ka. Malapit ng exam natin, hindi pa kumpleto ang tuition ko. Hinihintay ko pa ang padala ng nanay ko eh. Hala, oo nga no. Naku, wala akong pambayad. Hala, paano kaya yun? Bakit? Humingi ka kaya sa tatay mo? Bakit? May bago na ba siyang asawa na pinapadalhan? Nagbigay na siya sa akin kaso nagastos ko ngayon. Hindi ako nagluluto sa bahay eh. Lapit na ng exam, bakla ka. Bahala ka kapag hindi ka nakakuha ng exam. Baka mamaya balikan mo pa yan next year. Alam mo naman, sinabi nila na hindi sila papayag ng promi. Naku, hanggat may oras ka,
Magtipid ka, tapos isip ka ng paraan paano ka makakapag-exam. Pautangin mo ko. Kung ako nga hindi pa kumpleto tapos gusto mo pang jumutang jebber sa akin, ano ka ba naman? Utangan mo ako sa mama mo. Tapos sabi mo babayaran ko next month. Sa 25 pa ulit ako padadalahan ni Papa eh. Sige na. Hindi nagpapautang yun, bakla ka. Hiram ka na lang sa mga tita mo, tapos magtipid ka na bakla. Nako, mahirap yan ngayon ha. Ikaw na lang mag-isa. Sabi mo mas maganda kapag mag-isa. Sabi, mas maganda siya kung gusto mo ng peace of mind. Bakla, hindi yung baon nakikita na madalas pumapasok na hindi kumakain, tapos walang baon. Te, kasi nga, isa yun sa mahirap kapag mag-isa ka lang at akala mo, may multo na magluluto ng pagkain mo. Te, dapat alam mo na yon. Paano ako niyan ngayon? Ay, hindi ko alam. Ha, buhay mo yan bakla, bahala ka. Hindi naman ako marunong magluto eh. Hindi ko alam kung paano ko papalitan yung gasol. Wala naman kasi akong alam. Magkano ba yun? Depende. Meron tig na 900, merong lagpas ng 1K. Ang mahal naman yan. Gasol lang yan ha. Wala pa akong mailuluto dyan. Bumili ka na lang kaya ng induction cooker. Tapos ano yun ha, baka sa kuryente ka naman tagain ngayon. Ano, bayad ka na ba ng bills mo? Hindi ko alam. Gaga? Anong hindi mo alam? Ikaw ang nakatira sa bahay nyo, tapos hindi mo alam? Ay, te, baka mamaya, kakaganyan mo, bigla ka na lang umuwi na putol na ang tubig at kuryente nyo. Ano ba naman yan? Kaloka ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala mabuhay mag-isa? Ang sabi mo lang sa akin maganda at malaya. Wala ka namang sinabi na mga ganito. Ay, ateng, ilang taong ka na ba? Never ka pa ba nakahawak ng bill ng kuryente? Never ka ba nag-grocery para sa bahay nyo? Hoy, ano bang akala mo kapag nabuhay ka mag-isa? Ganun-ganun na lang? Hihilata ka na lang? Ay, Diyos ko. Bakit? Totoo naman talaga na malaya ka dahil walang sisita sa'yo, diba? Sana, alam mo na yon nakasama na doon ang responsibilidad. Kapag may kasama ka magulang, malamang, pwede pa yan na sila ang magluluto ng pagkain mo. O swerte ka na kapag pati damit mo nilalabhan. Pero kapag mag-isa ka na, dapat alam mo na ikaw na ang gagawa ng lahat ng yon. Depende kung may mababayaran kang kasambahay. Yun ay kung may pera kang pampasweldo sa kanya, o diba? Ay nako, para namang hindi ginagamit ang brain. Aloka ka? Ako pa nasisi kung bakit mahirap mabuhay mag-isa. Malay ko sa'yo. Doon na lang unti-unting pumasok sa utak ni Hart ang paghihirap dahil mag-isa na lang siya. Minsan, kapag nasa paaralan siya, ang daming ginagawa at pagod na pagod siya. Uuwi siya ng kanilang bahay. Madilim, tahimik, siya pa ang magbubukas ng ilaw. Kahit na pagod na siya, wala man lang siyang maabutan na pagkain. Ang bubungad pa sa kanya ay mga kalat. Hindi niya alam kung saan na siya napapagod. Dumarating na rin siya sa punto ng buhay niyang nalulungkot na siyang mag-isa. Wala akong pasok ngayon. Kailangan ko maglinis ng bahay. Ang daming kalat. Wala na rin akong mga damit. Wala man lang akong maisuot. Paano ba maglaba? Tignan ko nga sa YouTube. Mga simpleng bagay lang sana, pero hirap na ang dalaga. Tinatawagan niya rin ang ilan sa mga kaibigan niya. Pinapapunta niya sa bahay para may makasama man lang siya. Para may makakwentuhan o pwedeng tumulong sa kanya maglinis. Pero palagi nilang sinasabi na ang dami rin nilang ginagawa. Habang naglilinis ang dalaga, kasabay ang paglalaba, doon siya nakaramdam ng labis na pagod. Napaisip siya kung paano yun nagagawa ng kanyang ina noon. Nagagawang gumising ng maaga para magluto, tapos ay maglilinis ng bahay, maglalaba tapos kapag tanghali na, magluluto ulit. Nagawa yun ng kanyang ina na mag-isa lang. Bakit siya hindi niya kayang gawin? Ilang sandali pa, biglang namatay ang ilaw. Teka, brownout ba? Hindi naman. Bakit nanonood ng TV si na Ate Jean? Teka nga. Hala, baka naputulan na ako ng kuryente ah. Hindi to pwede. Hala naman.
Tama nga ang kanyang hinala. Dahil paalis na ang mga lalaking nagputol ng kuryente, hindi na niya ito natawag pa. Wala na siyang alam na gagawin. Hindi siya marunong sa mga bagay-bagay. Nagpatong-patong na lahat ng problema niya. At mag-isa niya lang yung hinaharap lahat. Agad niyang tinawagan ng ama, pero abala ito sa trabaho, kaya tiyahin niya na lang ang kinausap niya. Sige na po, tita. Mga nasa 5K po itong bill sa kuryente. Pautangin niyo na po ako. Wala na po ako talagang natira sa pera na napadala ni Papa. Kapag nagpadala po siya sa akin next month, promise po, magbabayad ako. Salamat po. Bago siya pautangin ng tiyahin, pinagsabihan muna siya nito. Ang dami niyang masasakit na salitang natanggap. Lahat yon ay tungkol mismo sa dati niyang kagustuhan na mapag-isa. Tapos ngayon ay hirap na hirap siyang panindigan. Inisa-isa rin ang mga ginagawa niyang mali na mukhang ngayon niya lang din napagtanto. Mukhang lahat ng sinasabi ng kanyang tiyahin ay ilang beses na ring sinabi sa kanya ng ina. Yon ang mga salita na dati ay ikinagagalit niya kapag naririnig niya. Nanghihina na si Hart. Gusto niya ng taong gagabay sa kanya dahil masyado siyang nabigla sa mga nangyari. Inaasahan niya sa lahat ng bagay ay may kasama siya. Pero nang mawala ang ina, hindi na niya alam kung paano kikilos. Wala siyang alam. Yon ang katotohanan na tinanggap na niya. Pati pagbabayad ng kuryente ay hindi niya alam. Pero tinuruan siya ng kanyang tiyahin. Ilang araw pa ang nakalipas, inuunti-unti ni Hart na linisan ang bahay nila. Pero kasabay naman nun ay ang pag-aaral niya. Isang hapon, nag-aya sa kanya ang mga kaibigan na lumabas sila. Hindi ako makakasama ngayon. Maglalaba kasi ako eh. Ang dami ko pang labahin eh. Sa sunod na lang ako sasama ha. Ba, magpalaba ka na lang. Magkano lang naman yun? Hindi pwede. Wala na nga akong budget eh. Bumili ako ng bigas tapos mga delata. Iniipon ko pa yung pera. May exam tayo next week, di ba? Kailangan kong pambayad sa tuition. Alam mo, te, magsanla ka na lang ng mga gamit mo o kaya magbenta. Yung TV sa bahay nyo, benta mo na yun. O kaya yung mga lumang gamit ng nanay mo, ipaukay mo, ganern. Labas mo na lang sa bahay nyo. Wala namang ibang gamit si mama eh. Kasi kinuha na ni Papa sa kanong mga kapatid niya. Ang naiwan na lang sa bahay, yung mga pictures niya. Yung frames, pwede mong ibenta yun. O kaya yung mga nasa kusina na hindi mo naman ginagamit. Okay lang yan. Konting tiyaga lang sa pagbebenta niyan sa marketplace. Busy pa rin ako. Kailangan kong mag-review. Alam mo naman, hindi ako masyado nakapag-aral itong mga nakaraan. Okay, ikaw ang bahala. Hindi na siya pinilit ng mga kaibigan niya. Yun na rin ang simula nang tila ba nawala na rin siya ng kaibigan. Kapag siya ang hihingi ng pabor sa mga kaibigan, hindi siya kinakausap ng mga ito. Hindi pa rin kasi sila natitigil sa mga dati nilang gawi. Sadyang nawala lang sa kanila si Hart. Pero padagdag pa rin ng padagdag ang kanilang mga bagong kaibigan. Ang akala noon ni Hart na mga kaibigan niyang dadamay sa kanya, hindi na siya kilala kapag hindi na siya masaya. Isang gabi, umuwi ang dalaga sa kanilang bahay, pansin niya na bukas ang gate. Doon niya lang naalala na nakalimutan niya itong isara. At noong makapasok siya sa bahay nila, gulong-gulo na. Nawawala ang TV at iba pa niyang mga kagamitan. Napatakbo siya sa loob ng kwarto. Nakita niyang sira ang pinto na halatang pinilit itong buksan. Nakita niyang nahalughog na pati ang kanyang damitan. Wala na ang perang itinabi niya para sa pag-aaral. Hindi pwede to. Kapag nawala yun, hindi ako makakapag-exam. Hindi ito totoo. Ano ba naman yan? Yung mga gamit namin nawawala pa. Pati yung laptop ko. Ano ba? Bakit ba ang tanga ko? Bakit hindi ko sinarado ang gate? Napabagsak na lang sa sahig ang dalaga. Wala na siyang lakas kumilos. Hindi na rin gumagana ang kanyang utak dahil napapangunahan na siya ng kanyang emosyon. Sinubukan niyang tawagan ang kaibigan
para hingian ito ng tulong. O ngayon, nasa labas kami bakla. Ano ba nangyari sa'yo? Ninakawan ako. Pinasok ang bahay ko. Punta ka rito. Tulungan mo ako. Sige na. Nako, sorry bakla. Kakapasok lang namin ng bar, ano ka ba? Kasama ko new friends ko eh. Sorry ha. Ask ka na lang ng help sa mga kapitbahay mo. O kaya call ka na lang sa mga pinsan mo or sa tita mo na malapit lang sa'yo. Sa susunod kasi, magsarado ka ng pinto. O sige na, babush. Doon na bumagsak ang mga luha ng dalaga. Humahagulgol siya ng iyak. Wala na siyang kahit na ano. Kahit pasisihin niya ang sarili sa ginawa niyang pagpapabaya sa bahay, hindi na rin naman maibabalik sa kanya ang mga nawawala niyang gamit. Alam niyang kasalanan niya. Bakit nga ba niya iniwan na bukas ang pinto kung wala naman siyang ibang kasama na pwedeng magsara nun para sa kanya? Dahil sa nangyari, nagtanong siya sa mga kapitbahay nila. Wala naman daw silang napansin dahil lahat din sila ay abala sa kani-kanilang buhay. May isa raw nakakita na may pumasok sa loob ng bahay nila, pero akala nila ay bisita ni Hart dahil walang kahirap-hirap na binuksan ang pinto. Hindi naman nila nakita na agresibo ang mga yon. Nang makita nila sa CCTV, hindi naman mamukhaan dahil may mga takip. Ilang beses na rin siyang nag-post sa social media pero wala namang nakakakilala sa kanila. Pinagalitan siya ng ama pero huli na rin naman ang lahat. Kahit nabugbugin pa siya nito, kung magkikita sila ng personal, hindi pa rin naman maibabalik ang mga gamit na nanakaw sa kanya. Simula nun, natuto na siyang magsarado ng pinto. Madalas na nagigising siya bigla dahil iniisip niya na baka nakaligtaan niyang magsara ng gate. Halos mabaliw na rin siya sa pag-iisa. Palagi na lang siyang umiiyak dahil sa pagod at sa paggawa ng mga bagay na hindi niya alam. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakot niya. Ma'am, sige na po. Promise po next month magbabayad po ako ng tuition. Ma'am, finals na po to eh. Hindi naman po pwede na hindi ako makapag-exam. Sige na po. Hindi ko rin naman po matatakasan to. Ito po, may promissory note naman po akong ginawa. Sige na po, parang awa niyo na. Nanakawan po ako eh. Kaya po hindi ako makapagbayad ng tuition. Ma'am, sige na po. Kahit naiyakan ng dalaga ang kanilang guro, hindi siya pinayagan. Kung kani-kanino na rin siya lumapit na mataas sa kanilang paaralan at mahigpit nilang pinapatupad na kung hindi siya makakabayad ng tuition, hindi siya pwedeng mag-exam. Habang ang mga kaklase niya ay nagsisimula na sa kanilang pag-aaral, siya naman ay tuluyan ng nalugmok. Wala na siyang malapitang mga kaibigan. Ang kanyang mga kamag-anak naman may kanya-kanya ring suliranin sa buhay. Ang kanyang ama talagang hindi kayang magpadala ng pera dahil ang ipon niya ay nagamit niya nung umuwi siya ng Pilipinas. Bagsak na ang pag-asa ni Hart. Umuwi siya ng kanilang bahay na sobrang bigat ng dibdib. Pagpasok niya pa lang sa loob, sinalubong na siya ng katahimikan. Pinagmasdan niya ang paligid. Tiningnan niya ang mga pwesto kung saan madalas niyang makita ang ina noong buhay pa ito. Kung paano siya daldalan, kung paano maging maingay ang bahay nila, mula sa pagdilat ng kanyang mga mata hanggang sa pagpikit. Wala na ang ingay na yon. Nakakabingi na ang katahimikan. Naaalala niya kung paano siya alagaan ng ina. Kapag naiinis siyang gigising ng umaga, may pagkain na siya. Kapag uuwi siya ng gabi, may nakahain na rin. Simula nung namatay ang kanyang ina, hindi na siya nakatikim pa ng masarap na pagkain. Hindi ang klase ng sarap ng luto sa mga mamahaling kainan, kundi luto ng kanyang ina. Napatunayan niyang maikli lang ang panahon para makasama ang ina. Sinayang niya pa ang mga sandali na yon. Ngayon siya nagluluksa kung kailan ang pamilya niya ay unti-unti nang natatanggap na wala na si Gloria. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, napakapit dito ang dalaga at napaupo.
Sorry, Ma. Sorry. Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa akin, sana buhay ka pa. Sorry, Ma. Please, Ma. Bumalik ka na. Tama ka nga. Hindi ko kaya na wala ka, Ma. Hindi po. Akala ko malakas na ako. Akala ko alam ko na lahat na bagay. Akala ko masaya kapag tahimik, Ma. Sige na. Bumalik ka na, Ma. Kung ako magbabago na ako. Susundin ko na mga utos mo. Hindi na ako magiging sakit ng ulo mo. Ma, please. Sana panaginip na lang ito lahat. Ayoko. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay mo. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Kailangan kita, Ma. Kailangan ko ng taong gagabay sa akin. Miss na miss ka na ang pagtalak mo. Kasi yung mga pagtalak mo sa akin, isa yung sign na mahal mo ko. Dahil hindi mo naman ako pagagalitan kung hindi naman mali ang ginagawa ko. Tama ka nga, Ma. Yung mga kaibigan kong yun, kasama ko lang sila kapag masaya ako. Kasi wala akong totoong kaibigan na sasamahan ako sa pagluluksa ko. Tama ka nga. Dapat nagsasara ako ng gate. Tama ka nga na dapat marunong ako maglaba at magluto para sa sarili ko. Pero, Ma, sobrang sakit ngayon. Dahil ngayon ko lang nararamdaman na kailangan ko talaga ng isang ina. Bakit pa ako gumawa ng masama sa'yo, Ma? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Mama. Huli na ang lahat. Kahit na anong pagmamakaawa ni Hart, hindi na niya kailanman maibabalik ang buhay ng ina. Ang dami niyang pagsisisi na kung noong buhay pa sana ang kanyang ina, ipinaramdam niya palalo ang pagmamahal niya para rito. Hindi niya inuna ang ibang tao. Sana ay mas sinulit niya pang pakinggan ang boses nito. Dahil hindi niya akalain na darating siya sa punto ng buhay niya na hahanapin niya rin ang ingay na yun. Doon niya napagtanto na ang katahimikan na hanap niya ay isa palang kalungkutan. Kailanman, hindi nagiging payapa ang isang tahanan kung walang isang ina na gagabay at susuporta. Tunay nga na ang ina ang ilaw ng tahanan dahil kapag nawala ang ina, tuluyang magdidilim ang tahanan. At sa oras na mangyari yun, ang mga taong nasanay sa maliwanag na tahanan ay mangangapa sa kadiliman. Wala na ang magbibigay ng mas magandang payo. Wala nang mag-aalaga sa kanya sa tuwing may sakit siya. Tunay nga na sa kanya lang nalaman na huli na ang lahat kung kailan wala na siyang ina na matatawag. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noong bata pa lamang siya. Sa tuwing may sugat siya at nadadapa, kahit nagalit sa kanya ang ina,
ginagamot pa rin siya. Sa tuwing umiiyak siya, may nagpapatahan sa kanya. Ngayon na nagdurusa na siya sa pagluluksa, walang ina na magpupunas ng mga luha niya. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng ina na noon marinig lang siyang nasasaktan ay natataranta na itong lalapitan siya. Ngayon, kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan. Patay na ang kanyang ina. Mag-isa na lang siya. Kailangan niyang bumangon para sa sarili. At ang pinagkakapitan na lamang niya ay ang bilin sa kanya ng ina na alagaan niya ang kanyang mga kapatid sa oras na lumisan na siya. Alam niyang habang buhay niyang bibit-bitin ang konsensya ng ginawa niya. Lumapit siya sa kadiliman. Ngayon, siya na ang nananatili sa dilim. Minsan talaga, may mga taong inaakala na ang gusto nila ay ang tanging bagay na tunay na magpapasaya sa kanila. Nahihigpitan sa ina, naiingayan sa pagiging madaldal nila, nasasakal sa mga paghihigpit. Pero ang mga bagay pala na yon ang hahanap-hanapin sa oras na mawala na ang magulang. Dahil hindi nila akalain na hahanap-hanapin din nila yon balang araw. Nakakairita man ang tono ng boses o ang tila ba walang humpay na pagsasalita. Kapag yun na ang boses na nawala, tunay namang hahanap-hanapin, iiyakan at halos ipagmakaawa mo para lang muling marinig. Sa mga panahon ng katahimikan, doon lang mapagtatanto na ang pagdadaldal nila ay hindi pala galit, kundi klase ng pagmamahal at takot na baka mapahamak ka. O takot na baka dumating ang isang araw na wala na sila at hindi mo na kayang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang mga sermon ng ina ay hindi pahirap, kundi paraan para turuan kang tumindig mag-isa kapag wala na siya. Kaya habang kasama mo pa ang iyong ina, pakinggan mo siya. Pahalagahan, mahalin. Huwag mong sukatin ang pagmamahal niya sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa oras na inilaan niya para alagaan ka kahit pagod na siya. Dahil darating ang panahon na hihilingin mo ang pagkakataon na muli siyang makita para lang maipadama ang iyong pagmamahal. Kaya wag mong tipirin ang pagmamahal mo sa iyong ina dahil hindi natin hawak ang panahon. Maaaring dumating ang oras na hindi mo na ito maipadama sa kanya. Tandaan natin na walang kapalit ang pagmamahal ng isang ina. Kapag ang ingay na galing sa kanya ay naging katahimikan, doon mo tuluyang madarama ang ibig sabihin ng pangungulila. Huwag nang hintayin pang mahuli ang lahat bago mo malaman kung gaano kahalaga ang iyong ina. Kayo mga apo, ang pangaral sa inyo ng inyong mga ina ay sundin nyo kahit na mukha itong nakakasakal para sa inyo. Dahil pagdating ng araw, malalaman nyo kung gaano ito kahalaga. Kayo ba mga apo, may mga kwento rin ba kayo tungkol sa inyong mga ina? Ibahagi nyo naman at maging ang inyong opinyon sa ating kwento ngayon. Naway mayroon kayong natutunan.